Kumusta mga bata? Pag-uusapan naman natin ngayon ang mga pandiwang pangkasalukuyan. Tinatawag din natin itong mga pandiwang nagaganap pa o imperpektibo. Ang mga pandiwang pangkasalukuyan o nagaganap pa ay ang mga salitang kilos na nangyayari pa. Natutunan natin kung ano ang salitang ugat at mga panlapi. Kaya ngayon, tingnan natin kung anong anyo ng mga salitang kilos sa panahong pangkasalukuyan o nagaganap pa. Gagamitin pa rin natin ang mga panlaping ma, at mag. Sa pagdaragdag ng panlaping inuulit natin ang unang titik ng salitang ugat kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa patinig na A, E, I, O, at U. Halimbawa, inom, umiinom, iyak, umiiyak, upo, umuupo. Iba pang halimbawa ng mga salitang kilos sa panahon na pangkasalukuyan o nagaganap pa. Kapag ang salita naman ay nagsisimula sa patinig, inuulit natin ang unang pantig nito at nilalagay natin ang panlapi na pagkatapos ng unang titik. Mga halimbawa, kain, kumakain, sayaw, sumasayaw, takbo, tumatakbo. Iba pang halimbawa ng mga salitang kilos sa panahong pangkasalukuyan o nagaganap pa na ginagamitan ng panlaping Ang panlaping ma naman ay nagiging na kapag ginagamit ito sa panahong pangkasalukuyan o nagaganap pa. Inuulit pa rin ang unang pantig ng salita. Mga halimbawa, tulog, natutulog, dapa, nadadapa, hulog, nahuhulog. Iba pang halimbawa ng mga salitang kilos sa panahong nagaganap pa na ginagamitan ng panlaping ma. Gaya ng panlaping ma, ang panlaping mag ay nagiging nag kapag ginagamit ito sa panahong nagaganap pa. Inuulit pa rin ang unang pantig ng salita. Mga halimbawa, laba, naglalaba, hugas, naghuhugas, balik, nagbabalik. Iba pang halimbawa ng mga salitang kilos sa panahong nagaganap pa na ginagamitan ng panlaping mag. At natutunan na natin ang mga halimbawa ng mga salitang kilos sa anyong nagaganap pa o pangkasalukuyan. Hanggang sa muli. Paalam mga bata!